Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Nais ko lang pasalamatan ang Panginoon ng buong puso sa pagdiriwang ng aking ika-50 kaarawan. Bukas po ito, January 4. Maraming salamat sa Panginoon sa bigay niyang buhay. Buhay paglilingkod sa kanyang ubasan. Maraming salamat din po sa lahat ng kaagapay natin na patuloy na nananalangin para sa inyong lingkod. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Sa Diyos ang papuri. Tayo ay nagbabalik. Ito ang iyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera, at ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Kaagapay, isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may pamagat na Our Response to God's Grace. Salamat sa Diyos at nakaabot na tayo sa year 2026. Kaagapay, ito ang magandang katanungan. Paano natin ipapamuhay ang bagong taon na ito? Ang Roma Kabanatang 12, talatang 1 ay naglalaman ng magandang paalaala kung papaano natin dapat gamitin ang taong ito at ang nalalabing panahon ng ating buhay. Basahin natin ang talata. Romans chapter 12 verse 1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Sa Tagalog, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal at kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Ang simula ng bagong taon ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang alalahanin ang mga kahabagan ng Diyos. Ano ang mga kahabagan ng Diyos? Kasama sa mga kahabagan ng Diyos ang sumusunod. Ang mga pagpapalang tinanggap natin noong nakaraang taon. Ang mga pagliligtas sa atin ng Diyos mula sa mga panganib at kapahamakan na pinagdaanan natin, lalo na sa mga kalamidad na nagdaan sa ating bansa. Ang pagpapanumbalik sa atin pabalik sa Diyos noong mga panahon na tayo ay natukso at naligaw. At sino sa atin ang hindi nakaranas ng ganyang mga panahon na dahil sa tindi ng mga tukso at pagsubok na dumating, tayo ay nagkasala, tayo ay nanlamig, tayo ay pansamantalang nakalimot at naligaw. Pero ganun na lamang ang kahabagan ng Diyos na tayo ay kanyang patuloy na tinawagan sa pamamagitan ng kanyang espiritu at tayo ay pinanumbalik sa kanya. Kaagapay, sumandali nating isipin ang mga kahabagan ng Diyos sa ating buhay at sumandali tayong tumingin sa itaas at magpasalamat sa Panginoon. Ngayon kaagapay ay gusto kong pag-aralan at pagbulay-bulayan natin ng mas malalim at mas malawak ang kahulugan ng mga kahabagan ng Diyos na tinutukoy ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12 verse 1. Kasama sa mga kahabagan ng Diyos ang lahat ng mga espiritual na pagpapala na binanggit at tinalakay ni Pablo mula sa Roma Kabanatang 1 hanggang sa Roma Kabanatang 11. Kasama sa mga kahabagan ng Diyos ang mga sumusunod. Ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Romans chapter 1 verses 16 and 17. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone
who believes, first to the Jew, then to the Gentile. For in the gospel the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Ang pagtubos ni Kristo sa atin, Romans chapter 3 verses 24 and 25, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness because in His forbearance, He had left the sins committed beforehand unpunished. Ang pag-aaring ganap or justification at ang mga pagpapalang dulot nito, ito ay ayon sa Romans chapter 5. Ang pagpapabanal or sanctification, ito ay nakasaad sa Romans chapter 6. Ang ministeryo ng Espiritu Santo, ito ay matatagpuan natin sa Romans chapter 8 verses 1 to 28. Ang buhay na higit na mapagtagumpay, ito ay ayon sa Romans chapter 8 verses 29 to 39. At ang pagpili ng Diyos sa atin, Romans chapter 9 to chapter 11. Inaanyayahan kita kaagapay na pag-aralan natin at bulay-bulayin ang pagpili ng Diyos sa atin. Ang makapangyarihang pagpili or sovereign election ng Diyos ay malaking bahagi ng paksang tinalakay ni Apostol Pablo sa Romans chapter 9 to chapter 11. Ang makapangyarihang pagpili ay maliwanag na pinatunayan ng kasaysayan ng bansang Israel. Nagsimula ang kasaysayan ng Israel noong pinili ng Diyos si Abraham. Yan ay nakasaad sa Genesis chapter 12 verses 1 to 3. Nagpatuloy ito sa pagpili ng Diyos kay Isaac, hindi kay Ishmael. Romans chapter 9 verses 7 to 9. Nor because they are his descendants are they all Abraham's children. On the contrary, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. In other words, it is not the children by physical descent who are God's children, but it is the children of the promise who are regarded as Abraham's offspring. For this was how the promise was stated. At the appointed time, I will return, and Sarah will have a son. Lalo pang naging malinaw ang pagpili ng Diyos noong pinili si Jacob sa halip na si Esau. Ito ay nakasaad sa Romans chapter 9 verses 10 to 12. Tungkol sa pagpiling ito, tandaan natin ang dalawang katotohanan. Una, ang panganay ang karaniwang may karapatan na gawing tagapagmana. Si Esau ang panganay. Pero pinili ng Diyos ang bunsong si Jacob. Pangalawa, nasa tiyan pa lang sina Esau at Jacob noong ipinahayag ng Diyos ang kanyang pagpili. Sa makatuwid, ang pagpili ng Diyos ay hindi nakasalalay sa kabaitan o hindi kabaitan ni Esau o ni Jacob. Kasi hindi pa sila isinilang at wala pa silang ginawang anuman, mabuti o masama noong ipinahayag ng Diyos ang kanyang pagpili. Ang pagpili ng Diyos ay nakasalalay lamang sa kagustuhan ng Diyos. Sa karanasan ni Moises at ni Paraon, niliwanag ng Diyos na si Paraon ay pinili ng Diyos na maging kasangkapan upang maluwalhati ang Diyos sa kabila ng katigasan ng puso ng Paraon. Ayon yan sa Romans chapter 9 verses 15 to 18. At noong panahon ni Propeta Elias, noong akala ni Elias na siya na lamang ang natitirang tapat sa Diyos, ang sinabi sa kanya ng Diyos, "Nagtira ako para sa akin ng 7,000 lalaki na hindi lumuhod kay Baal." Roma Kabanatang 11, mga talatang 2-4. Ang halimbawa ng buhay ni Apostol Pablo. Totoo na halos buong bansang Israel ay tumanggi kay Kristo. Subalit may mga pinili ang Diyos ng mga Israelita, ang tinatawag na remnant o mga nalalabi na hinirang sa pamamagitan ng biyaya.
Romans chapter 11 verses 5 and 6. Kabilang sa mga hinirang ay si Pablo, gayon din ang mga unang alagad ni Kristo at ang mga unang mananampalatayang Hudyo. Ang pagpili ng Diyos ay nilalagom o summarized sa dalawang pangungusap. Sa Roma kabanatang 9 sa mga talatang 16, kaya ito, ang ibig sabihin, ang mga makapangyarihang pagpili ng Diyos ay hindi ayon sa kalooban o pagsisikap ng tao, kundi ayon sa habag ng Diyos. Roma kabanatang 11 talatang 6, ngunit kung ito'y ang makapangyarihang pagpili ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya, ito'y hindi na batay sa mga gawa, kung hindi ang biyaya ay hindi biyaya. Ang makapangyarihang pagpili ng Diyos or sovereign election ay hindi nakadepende sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Ito'y nakadepende lamang sa habag ng Diyos. Hindi rin ito nakadepende sa mga gawa ng tao. Ang pagpili ng Diyos ay nakadepende lamang sa biyaya ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya lamang at hindi sa mabubuting gawa ng tao. Ang makapangyarihang pagpili ay niliwanag din ni Kristo sa kanyang mga alagad. John chapter 15 verse 16. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. This is my command, love each other. Sa Tagalog, ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko at itinalaga ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at ang mga bunga ninyo'y mananatili upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay ibigay niya sa inyo. Akala ng mga alagad, sila ang pumili kay Kristo. Akala nila, sila ang nagpasyang sumunod kay Kristo. Hindi pala, si Kristo pala ang pumili sa kanila. Ang ibig bang sabihin ay parang mga robot lang ang mga alagad? Sila ba ay mga tau-tauhan lamang na walang kapangyarihang magpasya o pumili? Hindi ba nababasa natin sa Mateo, kabanatang 4, talatang 20, kaagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa Kanya? Oo, nagpasya silang iwanan ng kanilang mga lambat. Oo, nagpasya silang sumunod kay Jesus. Pero bago sila gumawa ng ganoong pasya, ano muna ang nangyari? Ayon sa Matthew chapter 4 verses 18 and 19, as Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. Napansin ba natin, tinawag muna sila ni Jesus at pagkatapos nilang marinig ang tawag ni Jesus ay noon pa lamang sila gumawa ng pasyang sumunod kay Jesus. Sa makatuwid, una ang pagtawag ni Jesus, pangalawa lamang ang pasya ng mga alagad na sumunod. Kaagapay ito ang malaking kahabagan ng Diyos sa atin. Tulad ng mga alagad, tayo ay pinili ng Diyos at dahil tayo ay pinili, tayo ay Kanyang tinawag. Dumating sa atin ang tawag ng Ebanghelyo. Isang araw, narinig natin ang tungkol kay Kristo. Marahil ito ay isang evangelistic meeting. Marahil ito ay isang Bible study o marahil ito ay nangyari sa pamamagitan ng patotoo ng isang kaibigan na nagpaliwanag sa atin ng kamay ng Ebanghelyo. Tuwing ipinapahayag ang Ebanghelyo, kahit ito'y sa karamihan o sa maramihan o isahan, ang tawag ng Diyos ay dumarating sa bawat nakikinig. Natatandaan ba natin kung kailan natin unang narinig ang Ebanghelyo? Yon ang malaking kahabagan ng Diyos sa atin. Isipin na lang natin ito. Ano kaya kung hanggang sa ngayon ay hindi pa natin naririnig ang Ebanghelyo? Nasaan kaya tayo ngayon? Isipin din natin ito. Sa dinami-dami ng tao sa Pilipinas at sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, bakit isa tayo sa nakarinig ng Ebanghelyo?
Sa ngayon, humigit kumulang 112 million ang population ng Pilipinas. No October 21, 2011, ang population ng buong daigdig ay umabot na sa 7 bilyon. Isipin mo ito, sa 112 million na Pilipino, sa 8 billion na mga tao sa daigdig, pinili ka ng Diyos at tinawag ka sa pamamagitan ng Ebanghelyo o Gospel. At noong narinig mo ang Ebanghelyo, ikaw ay nagpasyang tanggapin si Kristo bilang yung sariling Panginoon at tagapagligtas. At ngayon, dahil nasa iyo na si Kristo, natitiyak mong ikaw ay pupunta sa langit pagkatapos ng buhay na ito. Amen? Hindi ba ito tunay na napakalaking kahabagan ng Diyos sa iyo? Isa ito sa mga pagpapala na sinasabi sa atin na dapat nating alalahanin. Ayon sa ating pinag-uusapan sa Romans chapter 12 verse 1. Ano po ang sabi sa Roma kabanatang 12, talatang 1? Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal at kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Kaagapay napakaraming pagpapala ang tinanggap natin noong mga nakaraan taon. Amen? Pero ang pagpapalang higit sa lahat na tinanggap natin sa buong buhay natin ay ito. Tayo ay pinili ng Diyos upang maging anak niya. Pero baka mayroong isa sa atin dito ngayon na hindi pa nakatitiyak na siya ay kabilang sa mga pinili ng Diyos. Baka ikaw ay nagtatanong sa iyong sarili, paano ko matitiyak na ako'y pinili ng Diyos? May mabuting balita ako para sa iyo, kaagapay. Ang iyong pakikinig o panunood sa programang ito ay isang matibay na katunayan na pinili ka ng Diyos. Kasi binibigyan ka ng Diyos ngayon ng pagkakataon na makarinig ng Ebanghelyo. Kaagapay, kung naririnig mo ako ngayon, yan ay katunayan na tinatawag ka ng Diyos. Kasi sinasabi ko ngayon din sa iyo ang tawag ng Diyos na matatagpuan sa 1 Kabanatang 3, talatang 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Oo, kaagapay, ito ang mabuting balita ng Ebanghelyo. Una, mahal ka ng Diyos. Pangalawa, ibinigay ng Diyos ang kanyang anak na si Kristo upang mamatay sa krus, upang bayaran ang iyong mga kasalanan. Doon sa krus, pinasan ni Kristo ang iyong kasalanan. At doon sa krus, ay kanyang binayaran ang iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ang kasalanan ay isang pagkakautang sa Diyos na dapat mong bayaran. Wala kang sapat na ibabayad sa Diyos. Pero si Kristo ang nagbayad para sa iyong mga kasalanan. Pangatlo, hindi na natiling patay si Kristo. Siya ay nabuhay na muli at siya'y buhay ngayon at siya'y kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Pakinggan ang kanyang panawagan. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung di ringgin ninuman ang aking tinig, ako'y papasok sa kanya. Pang-apat, dapat kang gumawa ng pasya ngayon din. Kaagapay, saan mo gustong manatili si Kristo? Sa loob ng iyong puso o sa labas? Kung ibig mo si Kristo sa loob, bigkasin mo ang ganitong panalangin. Panginoong Hesukristo, tinatanggap ko po na ako'y isang makasalanan at maraming kasalanan akong dapat pagbayaran sa Diyos. Nagpapasalamat po ako at naniniwala na namatay ka doon sa krus upang bayaran ang aking mga kasalanan. Naniniwala po ako na ikaw ay nabuhay na muli at ngayon ikaw ay kumakatok sa aking puso. Panginoon, binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap kita
bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin po ninyo ang lahat ng aking mga kasalanan at tulungan niyo po ako na mula ngayon ay susunod na sa inyo habang buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaagapay, kung yan ang idinalangin mo ng taos sa iyong puso, nangangako ang Diyos na patatawarin ka sa lahat ng iyong mga kasalanan at papasok si Kristo sa iyong puso at ikaw ay makatitiyak ngayon din, nakabilang ka sa mga tinawag at pinili ng Diyos. Ngayon, balikan natin ang ating pinag-aaralan sa Roma Kabanatang 12, talatang 1. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal at kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Dahil sa mga kahabagan at pagpapala ng Diyos, dahil sa kanyang pagtawag at pagpili sa atin, ano kung gayon ang dapat nating maging sukli sa Diyos? Maliwanag ang hamon sa atin ng Romans chapter 12 verse 1. Dapat nating ialay sa Diyos ang ating mga katawan bilang handog na buhay. At sa talatang ito, ang katawan ay sumasagisag sa kabuuan ng ating buhay, ang kabuuan ng ating personalidad at pagkatao. Sa ibang salita, dapat nating ialay sa Diyos ang ating sarili ng buong buo. Katawan, kaluluwa, espiritu, isip, damdamin, pasya at ang lahat ng ating mga talento at kakayanan. Lahat ng ating panahon at ating ari-arian. Ang larawang nasa isip ni Apostol Pablo ay ang altar o dambana ng mga hain doon sa lumang tipan. Natatandaan natin na noong unang panahon ang mga Israelita ay pumupunta sa templo upang maghandog ng kanilang mga hain. Kadalasan ang kanilang hain ay hayop, tupa o baka o kambing. Ang hayop ay ilalagay sa ibabaw ng altar at ito ay gigilitan sa liig at papatayin at ang dugo nito ay ibubuhos. Bakit pinapatay ang hayop? Sapagkat ang hayop na inihandog sa Diyos ay para sa Diyos lamang at wala nang ibang gagamit nito. At dahil ang hayop ay patay na, hindi na talagang magagamit ng iba. Talagang ito'y nakalaan na lamang sa Diyos. Subalit sa bagong tipan, sa panahon natin ngayon, ang hinihingi ng Diyos ay hindi patay na handog. Ang hinihingi ng Diyos ay buhay na handog. Ang ating katawan at buhay na ating ilalaan para sa paglilingkod sa Diyos. Kaya lang may problema, kaagapay. Sabi ng isang pastor, ang problema sa buhay na handog ay may kakayahan ito tumakas mula sa altar. Yan ang problema ng maraming mga Kristiyano. Isang araw sila'y nangangako sa Diyos, Panginoon, mula ngayon, ako'y maglilingkod na sa iyo. Pero kinabukasan magbabago ang kanilang isip at sasabihin, Panginoon, sorry, wag muna ngayon. Sa ibang araw na lamang ako maglilingkod sa iyo. Kaya ang panawagan sa Romans chapter 12 verse 1 sa atin ay ito. Ulitin lang natin. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal at kasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Una, sa sandaling ialay natin ang ating sarili sa Diyos, huwag na natin babawiin ito. Pangalawa, ang ating handog ay dapat banal. Ang ibig sabihin ng banal ay nakatalaga at nakahiwalay para sa Diyos. Sa tulong ng Espiritu Santo, dapat tayong humiwalay sa lahat ng kasalanan at karumihan ng buhay. Pangatlo, gamitin natin ang ating handog sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Kagapay, tayo ay iniligtas upang maglingkod. Tayo ay pinili at tinawag ng Diyos upang magsilbi sa kanyang dakilang plano. Iniligtas tayo ni Kristo bilang ating tagapagligtas at ngayon, siya ang ating paglilingkuran bilang ating Panginoon. Diyan magtatapos, kaagapay, ang ating pag-aaral sa gabing ito sa paksang Our Response to God's Grace. At muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kapareho ring oras, 7:30 to 8
ng gabi. Kaagapay, kung meron kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZSFEBC Facebook page. O kaya mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.